kapalaran na ika'y matagpuan. Taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Previously on I Love New York. Sige! Gulpin mo yan dito! Gulpin mo ang lalaki yan! Ikaw lang makakasagot ng tanong mo. Anong ibig mo sabihin? Nasa iyon kung muli mong papapasukin sa buhay mo si Albert o isasara ang puso mo sa kanya. I miss you, Albert. I do miss you. Pero hanggang dito na lang to. Hanggang dito na lang talaga. Mapipilitan akong i-demanda kayo ng kidnapping. Nasa hustong gulang anak mo. Sumama siya ng kusa sa anak ko. Kung seryoso ka sa banta mo, ituloy mo. Demanda mo ako ng kidnapping. At dinidemanda naman kita ng physical assault dahil sa ginawang pambubog sa anak ko. Baste! Baste! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Kuya! Tulungan niyo namin kami! Parawan niyo na! Pare, porsigido ako na magpakumbaba kay Polly. Pero hindi ko gagamitin ng awa para lang magkabalikan kaming dalawa. So ano plano mo? I might try Plan B. Okay, so what's plan B? Niligawan ko ulit si Polly in the old-fashioned way. Ano ko gagawin niyo? Kaya ko to. I have something for you. May delivery. Madali. Flower? Buksan mo na para malaman natin kung kanino galing tsaka kung ano nakasulat. To Polly, congratulations to your new business. I've always knew you'll make it. Oh! Bongga! Kanino daw galing? Kay Albert. Talaga? Oh! Teka nga, paano niya kaya nalaman tong address dito? Eh, eto naman, Diyos ko naman. Siyempre! Madali lang matuntun to kasi nga yung address natin nakalagay sa Yellow Pages. Kahit sa bus, upuan, nandoon, jeep, may flyers, ganon. Madali lang matunton. Oh! Ano ba naman yan? Bakit mo na naman tinapon? Eto, Diyos ko naman. Alam mo, Sushmita, hindi ko kailangan ng panunuyo niya. Hindi na ako magpapabola sa kanya. Saan na kaya sila si Baste? Bakit hindi ba sila tumatawag? Basta ako, Nay, hindi ko na kaya mga andito lang ako. Hahanapin ko sila. Saan mo sila hahanapin? Bahala na, Nay, okay? Ano nangyari? Nasaan ako? Nasa ospital tayo. Huh? Bakit? Wala ka ng malay kanina eh. Kaya tinanong kita dito. Akala ko ano nangyari sa'yo. Ngayon, huwag ka na umiyak. Okay na naman yung pakiramdam ko eh. Nag-alala talaga ako sa'yo, Baste. Akala ko iiwan mo na ako eh. Natalie, hindi mangyayari yung mga iniisip mo. Marami pa tayong gagawin.
natutulog pa rin. Marami pa akong mga plano para sa ating dalawa. I Love New York Shop. May I help you? Hello? May I speak with Miss Polly Balun-Balunan, please? Who's this, please? Oh, tell her it's Albert. Albert. Hi, Albert! Sa wakas, narinig ko din yung boses mo. I've heard so much about you. Oh, really? Talaga? Ako pala si Susmita, best friend, assistant ni Polly. Ay, thank you pala sa mga flowers na pinadala mo kanina, ha? Nagustuhan ba niya? Ay, mabuti pa, siya na lang kausapin mo. Ha? Sandali lang. Hello, Albert. Ba't ka ba tumatawag dito? Wala lang, mangangamusta lang. Hindi pa ba malinaw yung usapan natin na wala ka nang babalikan sa akin? Oo na, Polly. Alam ko na galit ka na. Tinatanggap ko yun. Pero Polly naman, sana naman tanggapin mo rin yung nakatakda kong gawin. Ano naman yun? Polly, liligawan kitang muli. Ano? Ano sabi mo? Alam mo, Albert, wala kang karapatan sabihin sa akin yan. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin dahil yun ang totoo. Pwes, wala makikinig sa'yo dahil tapos na tayo. Kahit anong gawin mo, Albert, tapos na tayo. Hindi mo na maibabalik yun. Bye-bye. Ow! Hello, Lola. Natalie? Nasaan kayo? Alang-alala na kami sa inyo, ah. Huwag po kayo mag-worry. Maayos naman po yung kalagayan namin. Nasaan nga kayo? Saan kayo ni Baste? Nandito po kami ngayon sa ospital eh. Ano? Ospital? Bakit kayo ng ospital? Sinong nandyan? Pinatingnan ko po si Baste, pero sabi naman ng doktor maayos naman po yung kalagayan niya. Nasaan ospital yan? Nasaan? Pupunta kami ni Joaquin. Pupuntahan namin kayo. Lola, wag na po. Aalis na rin po kami dito. Tsaka bilin po ni Baste sa akin na huwag na pong ipaalam sa inyo ni Tatay Joaquin. Bakit? Kasi ayaw namin na madamay kayo kung ano man yung planong gawin ni Daddy. Pero Natalie! Lola, sorry po Sorry po sa lahat ng mga ginawa ng Daddy ko. Tsaka, sorry po sa ginawa ko dahil ginulo ko ang buhay niyo. Hindi ka dapat mag-sorry. Kasi alam kong mahal ka ni Baste. Yun ang mahalaga eh. Salamat po, Lola. Kailan kaya kayo tatawag ni Baste, ha? Tatawag po agad ako sa inyo kapag nakahanap na kami ni Baste ng matutuluyan. Tsaka, kayo na pong bahala na magpaliwanag kay Tatay, ha? Huwag po kayo masyadong mag-alala. Maayos naman po kami dito. O sige. Sige. Pero, mag-ingat kayo, ha? Sige po. Nagpadala ka na nga ng mga bulaklak na Polly, hindi ka pa mismo nagpakita sa kanya. Tumawag muna ako. Paano kung bato sa akin yung bulaklak? Galit pa nga rin sa akin hanggang ngayon eh. O, so paano yan? Well, I just have to try again. Hanggang sa mapalambot ko puso niya. And you're willing to do that? Chris, I'm willing to do everything. Tulad nga ng laging sinasabi sa akin ni Polly, life is short. You got to make the best out of it.
Naku anak, mabuti umuwi ka na. Tingnan mo yung bagong bili kong TV, oh. At alam mo, may kasama pa yan na component, tapos meron pa siyang speaker. Ang ganda, di ba? Mura lang yan. Nanay, ba't ho kayo bumili nito? Kasi anak, naawa naman ako sa mga pamangkin mo. Dahil kung kanina-kanina dyan sa kapitbahay nakikipanood, kaya naisip ko bumili na lang tayo ng para sa atin. Pero mura lang to. Mura lang siya, Polly. Magkano po bili niyo, Nay? Alam mo ba, dapat 30,000 ito. Kaya lang, natawaran ko. At hindi lamang yon, Polly. Pumayag sila na hulugan ang bayad natin. Kaya magiging magaan lang. 20,000 lang siya, Polly. Kayang-kaya mo tong bayaran. Nanay, hindi naman ho sa nagrereklamo ako. Pero sa susunod po sana, pagka po meron po kayong gustong bilhin, sabihin niyo po sa akin. Alam mo naman kasing abalahin pa kita sa opisina, anak. Sa trabaho mo, alam mo namang dami kang ginagawa. Alam ko rin na busy ka doon. Kaya aabalahin pa ba naman kita sa 20,000 lang? Nanay, alam niyo naman na nagsisimula pa lang yung negosyo natin eh. Lahat ng pera natin nasa shop. Hindi pa ho tayo nakakabawi para madagdagan yung responsibilidad na gagawin natin. Alam mo, Polly, para namang akala mo yata manhid ako eh. Akala mo yata hindi ko napapansin na masama ang loob mo na may binili ako isang bagay na gusto ko. Pero sana naman maintindihan mo na hindi naman ako ganun lagi eh. Hindi naman ako maluhong tao. Kung ayaw mo, isusoli ko na lang sa pinagkuhanan ko para wala na tayong pagtalunan pa. Nanay, huwag naman ho kayo magtaas ng boses. Hindi naman ho ako nakikipagtalo eh. Alam mo, nung ipinanganak ko kayo, hindi ako nakatikim ng kahit na anong bago para sa sarili ko. Kahit isang simpleng blusa o sandalyas, wala man lang ako maibili para sa sarili ko. At kung ano man ang meron ako, bago ko ibili ito ng isang bagay na gusto ko para sa sarili ko, inilalaan ko muna ito para sa inyo. Dahil mahal ko kayo eh. Mahalaga kayo sa akin. Tapos na iniwanan tayo ng tatay mo. Lahat ng luho ko sa katawan talagang nawala. As in, talagang nawala. Lahat ng trabaho pinasukan ko. Lahat ng itapon sa akin kahirapan, tiniis ko. Handong nagkakanda, sakit-sakit na ako. Pero tinanggap ko lahat yon para lang maitaguyod ko kayong magkakapatid. Dahil maasa ako na balang araw, magbubunga ang lahat ng paghihirap na ipinuhunan ko sa inyo. Nanay, huwag na kayo umiyak. Makakasama pa po sa inyo yan eh. Pasensya na kayo na sa akin, ha? Hayaan nyo. Sige, kung ano pong gusto nyo. Okay lang po. Huwag lang po sasama sana yung loob nyo kasi ayoko nagkakasakit kayo eh.
Tapos na tayo. Finish. Wakas, yun na. Iiwan ko na rin mga halaman dyan sa labas. Oh, di ba? Ang laki niya itama-tama sa bagong mag-asawa. Basta wag lang kayo mag-aanak ng marami para hindi na kayo magsiksikan dito. Magkano ho ba yung bayad dito kada buwan? 2,005 lang. 2,005? Oo naman, nasa Maynila ka, iho. At saka mura na yung 2,005, no? Malapit kayo sa sakayan. At bukod doon, may mga gamit na, oh. TV na nga lang ang kulang, eh. Kita niyo ho, lumang-luma na. Wala pang kutsyon. Maselang ka pala, eh. Bakit? Anak mayaman ka ba? Okay na ba sa ito? Basta magkasama tayo, okay na. Malakas ho ba tubig dito? May oras ang tubig dito. Magsasahod kayo tuwing alas 12 ng hating gabi. Alas 12 ng hating gabi? Oo, kasi yun lang ang malakas ang tubig. Sige ho, kukunin na namin to. 2 months advance and 1 month deposit ang kailangan ko, and then magkakota kayo. Ngayon na ba kayo lilipat? Opo, sana po. Asan yung mga gamit nyo? Naiwan pa namin sa kabilang bahay pero kukunin na lang namin. Siya, sige. Mag-iwan ko na kayo para makapaglinis-linis na rin kayo dito. Sige ho. Kahit kailan talaga hindi ka maasahan! Ate, tama na. Ate Jing, ano ba nangyayari dito? Ito kasing kapatid mo, kaya aga-aga pinakukulo ang dugo ko, nakakabuisit! Bakit na naman ba? Ano, nagpaalam lang naman sa akin na sasama daw siya sa mga barkada niyang walang wawa. Mag-i-ensayo lang naman kami ng kantahan eh. Ensayo? Ayan, ensayo daw, oh! Ha? Ano naman mapapala mo dyan, ha? Yun ang kinaiinisan ko, eh. Wala ka naman makikita dyan! Ate, bayaan na natin si Jerry. Alam mo naman, yun lang naman ang hilig niyang batang yan eh. Ano ka ba naman, Polly? Eto, kinukonsinti mo. Kung alam mo lang, maraming gawa dito sa bahay, maraming trabaho dito sa bahay. Pero ito, napapakinabangan ko lang to kapag walang pasok. Ha? Si nanay, ano? Nasaan ngayon si nanay? Hindi ko siya mautusan. Bukod sa mabagal na kumilos, andun, nagbibinggo! Polly naman kasi, kung kumuha ka na lang ba ng katulong na makakasama natin dito, hindi tayo mahirapan. Ang hirap mamahala dito sa bahay. Nahihirapan ako. Tapos meron akong 2 anak na inaalagaan, Polly. Kumuha ka na kasi ng katulong. Ate, Tapa na ko. mangyayari din yan. Huwag naman ngayon. Siyempre, unti-unti muna. Malaking gastos pag kumuha pa tayo ng katulong eh. Unti-unti. Sige na ate, hindi na lang ako alis. Tutulong na lang ako dito sa bahay. Dapat lang. Ate, wag mo na kami intindihin dito. Sige na, pumunta ka na sa shop. Baka malate ka pa. Sige, ingat kayo ha. Your daughter is a fool. Akala ba niya kaya niyang mabuhay sa ganung klaseng mundo? Sisirain lang ng basting yan ang kinabukasan niya. Saan ba sila nagpunta? Ewan ko! Hindi ko na alam kung saan nagtago yung anak mo. Edward, baka hindi na natin makita ang anak natin. Edward, bakit hindi na lang natin sila pabayaang magpakasal? Dayan, what are you trying to tell me? Pabayaan kong makasal ang anak natin sa isang patay gutom na katulad ni Baste? Edward, kung yun lang ang magiging solusyon para maging tahimik ang buhay natin. At kung yun lang ang magiging solusyon para makita kong anak ko ulit. Diana, I'm sorry.
nabawasan yung ipon natin ah. Pero okay lang yan. Alam ko namang mababawi ko agad to eh. Kasi mamaya din, maghahanap na ako ng mapasukang trabaho. Kaya ba talaga natin to, Baste? Oo naman, kaya natin to. Bakit? Nagdududa ka na ba? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Ayoko nang nahihirapan ka. Ako okay lang. Kaya ko to. Tsaka gusto ko. Ikaw ang iniisip ko. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong klase ng buhay. Hindi naman importante kung anong klaseng buhay meron tayo eh. Importante, hindi tayo magkakahiwalay. Nat. Hindi, okay? Sana nga tumigil na rin si Daddy sa paghahanap. Para matahimik na rin tayo. I Love New York Shop? Madali lang hanapin ito. Gagawin ko ang lahat para mapasakin ka ulit, Polly. Kahit naligawan pa kita paulit-ulit. Kapalaran na ika'y matagpuan. Taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan. Taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Inaming naramdaman, inamin pati kahit di ko kasalanan. Saksi ang kalangitan, baliw na o martir ang itawag mo. Sa paso ng pag-ibig ko'y di madadala.